Praise the Lord. God bless you mga minamahal. Ang malapinan po ang magbalik ng siksik liglig na umaapaw sa ating yung pinagkalawapod. God bless sa ating beloved singers. Tayo po'y tumayo mga minamahal. Tayo po'y dadako sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating banalagawain sa gabing ito. Pakikinig ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Pinoy Jesus. Dadalhin po sa ating beloved ordained preacher, Aboy Morley. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin naman ang Panginoon. My God bless you, my beloved brother Reynold Gabor. Maging mahal, good evening and everyone, mga beloved brethren. Tayo po'y mananangin sa gabing ito. Dakila naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, mga Panginoon, kami po'y narito nagpapasalamat sa patuloy mo pong pinagpala, mga Panginoon, inyong banal na gawain mula pa lang sa simula, ay patuloy namin nadama ang iyong banal na presensya. Maraming salamat po na karating walhati ang aming makapatiran mula sa kanilang paglalakbay patungo sa iyong pagtitipon sa lugar na ito. Malang Panginoon, sa unang dalangin po ng aming dearly beloved noble pastor, Evangelist Willis Rad Almeida, patuloy mo kaming iribahay, patuloy mo kaming patatagin ang aming panampalataya at aming paglilingkod sa iyo. Malang Panginoon, patuloy mo buksan ang puso't isipan ng aming mga baguhan, mga webcast viewers, mga kapatiran na kapiling namin sa umaga ito sa lugar na ito. Malang Panginoon, ang aming pananambahan. Ano man nagbibigay ng pag-alilangan, sama-sama namin sinasawayan lahat ng gawa na kaaway. Hindrances cast out, doubt cast out in the name of Jesus. Cast out from us in Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Say, praise the Lord. So balik po tayo sa ating mga upuan, mga mahal ko mga kapatid. We give the highest praise and honor and thanksgiving to our great God and Savior, Jesus Christ. Praise God. We give double honor, respect to our dearly beloved noble pastor, Evangelist Willis Rad Almeida, in time prophet of our loving God, and beloved children and grandchildren and all family po ng ating dearly beloved noble pastor. We always, remembering the personal life teaching, beloved Narabol, Assistant Pastor Lina Comon Almeida, good evening po, beloved ating tagapangsiwa. Sa lugar na ito, beloved Brother Holy Refer, at happy birthday, beloved Sister Malo, sa kanyang beloved sweetheart, at sa lahat po naman narito, sa ating mga beloved choir members, sa ating mga musician, sa ating pong mga mahal makapatiran. Amen? Na nakapiling po natin, mahal dito kabilang side, dito po sa ating sentro, dito po sa likod. Mahal, magandang gabi po sa inyo, praise God. Tuwing ako ay mag-preach ba, mahal ng Friday, naalala ko lagi good morning, mahal, kasi sanay tayo sa Pinas talaga. Kapag nag-overnight tayo ay mula gabi hanggang sumikat na yung araw, andoon pa rin tayo. Mahal mga kapatid, praise God. At alam ko, napaka-importante, mga minamahal ng bawat araw, ng bawat oras natin. God bless you po sa mga kapatid naman po natin. Na alam ko na tayo pagod, galing po kayo sa inyong mga work, galing po kayo sa inyong mga travel, pero bakit tayo ay naririto ngayon? Amen? Sa ating sarili, mga mahal, kung isang bagay ay pupuntahan po natin para lang sa isang kainan ng ating physical na katawan o sa ating birthday, anumang lugar, hindi tayo pupunta. Pero dahil ito'y gawain ng Diyos, kaya po tayo ay naririto. Amen ba? Yung nakakagising na palakpak, wala namang makadinig sa atin. Amen? Kulong man tayo, mga mahal, na tayo-tayo din lang. Kaya gisingin po natin ang ating diwa na pinapatulog ng kaaway. Dahil mga mahal, kapag ang Kristiyano ay malambot yan. Tama ba? Bigyan sabihin, kapag ang Kristiyano ay malambot magpuri, mga mahal, hindi malulugod ng Diyos. Kailangan buong lakas ibibigay natin sa ating mahal na Panginoon pagpupuri ito. Diyan sa ating mga kapatiran, sa dako ng Fujairah, sa dako po ng Abu Dhabi, magandang gabi sa inyo mga kapatid. Tatalakayin po natin the power of unity to praise. Mga mahal, importante ito Mga mahal, importante, sabi yung pagkakaisa, yung kapangyarihan upang kumilos ang ating mahal na Panginoon sa kanyang iglesia. Dahil sa banal na kasulatan, ating pong tatalakayin dito, paano ang kapangyarihan ng pagkakaisa, yung panalangin ng sama-sama ng mga banal. Hindi lamang po niya iaasa doon sa leader, yung nagpipray. Kaya mga mahal yan, yung naglilid. Minsan mga kapatid, kapag nakakita tayo na naglilid ng prayer, iba nakasubsob na, hindi po nabuka yung labi. Diba? Inaasa lang, pinapakinggan lang yung naglilid ng prayer. Alam niyo, mga mahal, tayo ay narito. Open your mouth to praise the Lord. Amen.
Gamitin po natin yung ating lakas na ito na binibigay sa atin ng mahal na Panginoon. Sabi nga ng iba ng mga adult square, Brad, pagbigyan niyo kami, maigsi na lang yung buhay namin. Parang na, alam niyo, ang mga kapatiran natin, kaya tayo naglingkod para hindi umigsi yung buhay, pahabain ang malapay. Long life. Amen ba? Kasi ang buhay natin nung araw, patapo na. Ang buhay natin nung wala pa tapoy sa church, sa gawain ito, mangin mahal, maigsi. Pero ngayon, pinahaba na ng malapang ng buhay natin. The power of unity to praise, mga minamahal. Ano yung isekrito, mga mahal, ng mga Kristiyano sa panahon po, mga mahal ko mga kapatid. Dito na ating pag-aaralan, mga mahal, si Joshua. Before, mga mahal, siya po'y talaga bilang leader, itinransfer sa kanya, mga mahal ni Moises, mga mahal, upang siya ay pagkatiwalaan. Kasi yung panahong yun, nandiyan na po yung spiritual battle. Nandiyan na po yung spiritual na pakikibaka ng mga Kristiyano. Yung panahon po noon, mga tao, mga Emirates, mga kapatid, yung Jericho, ating pong alam po ang history ng Jericho, amen ba? Yung Jericho, napakakapal na pader yan. At doon ang mga tumitira, mga taong walang kinikilalang Diyos. Makasarili. Inaangkin nila yung lugar na yung wala nang ang Diyos sila, wala mahal silang kinikilalang Diyos. Ang mga Kristiyano sa panahon po, mahal ni Josue, hindi po sila gumamit ng tabak para kanilang itaboy yung mga taong mga walang kilalang Diyos, mga tao na walang panahon sa panahong iyon. Mahal ang Emirates, mahal noon para magtagumpay ang mga mananampalataya, ano ang sikrito noon? Mahal, sila nagkakaisa, nananalangin, na nagpupuri sa Diyos. Kaya ating po makikita, mahal, sabi nga, dito sa Joshua chapter 6, verse 20 up to 21. Kaya beloved ko, preacher, Brother Ole. From the book of Joshua, chapter 6, verses 20 and 21. So the people shouted when the first blew with the trumpet, and it came to pass, when the people heard the sound of the trumpet, and the people shouted with a great shout, the wall fell down flat. Amen. So the people went up into the city, every man straight before him, and they took the city. And they utterly destroyed all that was in the city, both men and women, young and old, and ox and sheep, and ass with the edge of the sword. Sa gayoy humiyaw ang bayan at ang mga saserdote ay humihip ng mga pakakak. At nangyari, nang marinig ng bayan ang tunog ng pakakak, na ang bayan ay humiyaw ng malakas at ang kuta ay gumuho. Nanupat ang bayan ay sumampang nasok sa syudad. Na bawat isa ay matuwid na nagpatuloy at kanilang sinakop ang bayan. At kanilang lubos na nilipol ng talim ng tabak ang lahat ng nasa bayan, ang lalaki at gayon din ang babae, ang binata at gayon din ang matanda, ang baka at ang tupa at ang asno. Amen. Mahal, palapakan po natin ang ating pong Panginoon Jesucristo. The history, mahal, dito, ni Joshua, na kung paano, mahal siya, ginabayan ng ating mahal na Panginoon sa kanyang pakikipag-ugnayan. Kasi nadyan na po yung spiritual battle. Nadyan na po, mahal, yung challenge sa lahat ng mga mananampalataya. Si Joshua, mahal, kung ating po titingnan ang kanyang history, mahal, siya po, mahal, ay matipuno. Mga minmahal, mga kapatid, siya ay nagkaroon ng tapang, mahal, dahil nasa kanya at alam niya na siya'y iginaid ng ating mahal na Panginoon. Kasi sa history, mahal, kayo yung mga Emirates nung araw, inaangkin nila kung may gusto silang bansa o bayan na angkinin, inaangkin nila. Yung Jericho, mahal, napakakapal, mahal, ng pader ng Jericho. Praise God, walang gasing kapal. Sabi nga, pwedeng daanan ito ng mga sasakyan, yung ibabaw ng Jericho, pwedeng daanan niya ng malalaking truck o bus dahil sa tibay. Paano mo maguguho yan? Para maangkin, mga mahal na mga Emirates o maangkin nila Joshua ang lugar na yon. Dahil ang mga nakatira, mga komunista, walang kinikilalang Diyos.
Mangiman, ibinigay sa kanila ng ating manang Panginoon ang bansa, ang lugar na yon. Pero ano ang dapat nilang gawin? At ang sabi po ng banal na kasulatan, mahal ko mga kapatid, so then people shouted. Shouted po ba? Everybody say, praise the Lord. Hindi na tayo makasigaw ng malakas, di ba? Mangiman, ang sabi, mangiman, so the people shouted when the praise, blowing the trumpet. Yun ang kanilang ginawa. And come to pass, when the people heard and the sound of trumpet, and the people shouted with the great shout, sila po'y sumigaw at nagpuri sa Diyos. Manginmahal, that the world fell down flat. Manginmahal, tumugon ang ating mahal na Panginoon. Nagkaisa. Anong isinigaw nila? Manginmahal, pinuri ang Diyos na buhay. So that people went up unto the city, and everyone streamed before him and took the city. Nakamtan po nila, manginmahal, ang bayan na yon. Nakapasok sila, gumuho ang Jericho. Nagkaisa na sila, manginmahal, ay sumigaw na nagpupuri sa Diyos. Wala pong tabak na anumang bagay na ginamit, manginmahal, na marahas, kundi ang pakikibaka natin sa buhay na mga mananampalataya sa panahong yun at hanggang ngayon, yung ating pagsamba, yung ating spiritual battle, yung ating pagpupuri sa Diyos na buhay. And they until destroy all that was in the city. Sabi ron, manginmahal, man at woman, young and old, ox in the shape, and us win the edge of the sword. Sa kanilang lubos na nilipol, walang natira, manginmahal. Dahil lahat sila, ang mga nakatira doon, mga komunis, walang kinikilalang Diyos. Kung sa ating bansa, sa bawat lugar, di ba mayroong gano'n? Manginmahal sila Joshua, manginmahal hindi sila natinag, hindi sila natakot, mga kapatid. At ang pagtatagumpay ay sa mga kanilang kamay. Ang ating panahon ay ito po yung panahon ng ating spiritual battle, yung ating paglilingkod sa bawat bansa, sa bawat lugar, mga kapatid. Communist country man ang ating kinalalagyan, huwag kang matakot. Ang Diyos si Joshua ay Diyos ng ating mga pastor, Diyos nating sinasamba, magpakailan-kailanman. Kaya ayaw ng ating mahal na Panginoon yung Kristiyano, patunpik-tunpik ang paglilingkod sa Kanya. Ayaw ng mahal na Panginoon kapag tayo ay magsasamba sa Kanya, sumigaw yung ating puso ng malakas na sinasambat, pinupuri natin ang ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, minsan kapag tayo nagpupuri sa Diyos na parang bulong lang, parang napakasakit sa dibdib, amen. Gusto nating isilawat, gusto nating isigaw, imang-imahal ng malakas ang ating pagsamba, ang ating pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Kanina lubos na nilipol ng talim at tabak at lahat na ng isabayan, lalaki na yun at babae. Binata, gayon din ang mga matanda. Manginmahal, lahat sila. Dahil sa pagpupuri sa Diyos, manginmahal, nagtagumpay. Ninalis ang mga tao roon na hindi kumikilala sa ating mahal na Panginoon Kristo. Paano nila matalo yun? May mga almas yun. Sa panahon po nila Joshua, may mga almas. Manginmahal, hindi nila mapapaalis. Pero may imposible ba sa mahal na Panginoon, mga kapatid? Lahat ng bagay ay gagawin ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya. Kaya yan nga po, mga kapatid, the power, unity to praise. Kapag isa sa inyo hindi nakikipagkaisa, baliwala. Ikaw ang malugi. Kung makita mo yung kapatid natin masaya, nagdilingkod na Diyos kahit may trials, mga mahal, dapat masaya ka rin na nagpupuri sa Diyos. Kapag tayo nasa sambahan, nananambahan tayo, open prayer ngayon, Friday natin, may huwag mong isipin yung problema mo. Kaya ka narito, hindi yung problema mo. Ang Diyos ang magpapasan yan. Kapag dinamay mo, mahal yung problema mo, hindi ka nakipagkaisa, mahal diyan ka lang sa sulok, hindi bumubuka yung labi sa pagpupuri sa Diyos. Sayang, kapatid. Sayang. Amen. Ang bawat oras, ang bawat araw, napakahalaga kila Joshua. Sila'y sabay-sabay, sinabi, sabay-sabay purihin ang Diyos sa langit na may lalang ng lahat ng bagay. Kaya yan po ang ating ginagawa. Mga minamahal, kaya kayo mga choir members, sing to praise the Lord. Amen. Tinalaga kayo ng mahal na Panginoon, mahalaga kayo sa Diyos. Sabi niyo, He appointed singer
unto the Lord. Hindi kayo mga awit ng sanglibutan. Hindi kayo mga awit sa labas na pinapalakpakan lang ng mga tao na binabayaran. Sabi ng ating manawag, itinalaga niya, inihalal niya, mahal, ang mga awit ng Panginoon. Sing it unto the Lord and shout the praise in beauty of holiness upang maging banal at matagumpay ang gawain. Kaya before natin gawin, sa lahat, lagi tayo nagpupuri. Mas mahaba po yung panahon sa ating gawaan yung puri. Di ba nyo napansin? 2 hours, joyful solemn, tig 1 hour, awitin ng choir. Sa main, mga mahal, kapag may mga event tayo, inaabot ng 1 hour and a half, awit lang ng Pine Square natin. Praise God. Tayo narito sa UAE. Tayo na narito ngayon sa Dubai. Abu Dhabi, Fujairah. Ilan man kayo. Bawat isa atin, ang dami nating pagpipray. Meron tayong event na malakihan, itong Talipaw Peace Mission, itong darating na 50 church anniversary sa Lunita Grand San 2 days. Ang bagyo na naminsala sa Pilipinas, nadyan ang loved ones natin. Nadyan ang ari-arian ng iba. Nadyan po, mahal, ang lahat ng ating mga kaibigan. Tayo ang inaasahan sa pamamagitan, sabi ng Biblia, sa pamamagitan ng panalangin at ng taong matuwid, hindi maiksi ang kamay ng Diyos para hindi niya abutin ang mga prayer, ang mga panalangin ng bawat mananampalataya. 2 Corinthians chapter 20, verse 21 up to 22. Take-note nyo yan, beloved Pine Square. Hallelujah. Praise the Lord from the book of 2 Corinthians, chapter 20, verses 21 and 22. And when he had consulted with the people, he appointed singers unto the Lord, that they should praise the beauty of holiness, as they went out before the army, and to say, Praise the Lord, for his mercy endureth forever. Amen. And when they began to sing and to praise, the Lord set ambushments against the children of Ammon, Moab, and Mount Seir, which were come against Judah, and they were smitten. Sa Tagalog po. At nang sila'y nakakuhang payo sa bayan, kanyang inihalal sa kanila ang magsisiawit sa Panginoon at magsisipuri sa ganda ng kabanalan habang sila'y nagsisalabas na nagpapauna sa hukbo at nagsipagsabi, Magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman. At nang sila'y nangagpagsimulang magsiawit at magsipuri, ang Panginoon ay naglagay ng mga bakay laban sa mga anak ni Ammon at ni Moab at nang sa bundok ng Seir na nagsiparoon laban sa Huda at sila'y nangasugatan. Amen. Amen. Everybody say amen. Mawalan ka ng pag-asa kapag nakita mo yung kalaban mo, ang dami. Pero dito, makita natin, hindi natinag ang propeta ng Diyos. Hindi sila natakot, mahal. Sila Joshua, hindi sila nangamba. Kaya't maliwanag, mahal, na ang pagpupuri sa mga Panginoon ay siya nagbibigay sa atin ng lakas espiritual sa buhay natin. When they began to sing to praise the Lord, ang men again, the children of Ammon, mahal, ang sabi roon, naglagay ng bakay laban sa mga anak ni Ammon. Binantayan, mahal. At hindi nagtagumpay ang kalaban para wasakin ang buhay ng Kristiyano. Dahil na dyan habang nagkakaisa sila, mahal, nagpupuri sa ating Diyos na makapangyarihan, hindi, mahal, humiwalay ang espiritu ng ating mahal na Panginoon sa bawat mananampalataya. Mahal, at ang payo, kaya napakahalaga po niyan, mga kapatid, consulted when the people in appointed the singer unto the Lord, and the sound praised the beauty of holiness. Upang ang kabanalan daw na nagsisiawit, na may kabanalan nagpupuri sa ganda ng ginawa ng Diyos sa buhay. Hukbo na nagsasabi, magpasalamat tayo sa Diyos na buhay. Amen? Sapagkat kaniyang kaawaan, magpakailan-kailanman.
Hindi nagbabago the power of unity to praise. Gawin po natin ito, mga mahal. Hindi natin ginagawa, mga kapatid, na tayo nang hihimagod. Ginagawa natin ito hanggang magbalik ang mahal na Panginoon, hanggang tayo may hininga, hanggang tayo may lakas, tayo magpupuri sa Diyos. Hindi yung nagpupuri ka, mangin mahal, nakita ka lang, mangin mahal, naroon. Sabi nga, present yung ating body, yung ating isipan wala. Iniisip pa rin natin yung problema. Iniisip pa rin natin, mangin mahal, yung nakakapagbigay hadlang sa atin. Mapuspos ka ba yan? Di ba? Hindi. Hindi mo po madama ang banal na presensya ng mahal ng Panginoon. Pero mangin mahal, ang sabi ng banal sulatan, ang lahat ng mga bagay, kung paano mangin mahal dito sa Acts chapter 16:25 and 31, sila ay na maghahating gabi, sila Paul, mga kapatid, at sila Silas, sila'y nangagpuri sa Diyos na buhay. 16:25 up to 31. Praise the Lord. From the book of Acts, chapter 16, verses 25 to 31. And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken. And immediately all the doors were opened, Amen. and everyone's bands were loose. And the keeper of the prison, awaking out of his sleep, and seeing the prison doors open, he drew out his sword, and would have killed himself, supposing that the prisoners had been fled. But Paul cried with a loud voice, saying, Do thyself no harm, for we are all here. Then he called for a light, and sprang in, and came trembling, and fell down before Paul and Silas, and brought them out, and said, Sirs, what must I do to be saved? And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt saved, and thy house. Sa Tagalog. Dadapot ng maghahating gabi na si Pablo at si Silas ay panalangin at nagsiawit ng mga himno sa Diyos, at sila ay pinakikinggan ng mga bilanggo. At nang kaginsa-ginsay nagkaroon ng isang malakas na lindol, ano pat nangagsiuga ang mga patibayan ng bilangguan, at pagkadakay nangabuksan ang lahat ng mga pinto, at nangakalas ang mga gapos ng bawat isa, at ang tagapamahala, palibhasa'y nagising sa pagkakatulog, at nang makitang bukas ang mga pinto ng bilangguan, ay binunot ang kanyang tabak at magpapakamatay sana, sa pag-aakalang nakatakas na mga bilanggo. Datapwat sumigaw si Pablo na malakas na tinig na sinasabi, Huwag mong saktan ng iyong sarili, sapagkat nangarito kaming lahat. At siya'y humingi ng mga ilaw at tumakbo sa loob, at nanginginig sa takot, at nagpatira pa sa harapan ni Pablo at ni Silas, at sila inilabas at sinabi, Mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? At sila inilabas ng mga Ginoo, at kanilang sinabi, Manampalataya ka sa Panginoong Hesus, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. Amen. Everybody say amen. Gagawa ang mahal ng Panginoon na kapaparaan, ng paraan para may maligtas. Yung guard, mga mahal na siya po ang nagbabantay habang nakabilanggo si Pablo at si Silas. Nabilanggo sila dahil sa paglilingkod sa Diyos, ha? Pero ni kunti hindi sila nag-question. Bakit nangyari sa buhay namin ito? Kami naman nagpupuri sa Diyos. Bakit kami nakulong at bakit kami narito ngayon? No. No comment. Wala silang ginawang ganon. Ano ba ang layunin ng mahal na Panginoon? Bakit dinala siya doon sa loob ng bilangguan si Paul at si Silas? Di ba ang lahat ng mga bagay na kanilang ginagawa sa panalangin ay nagaganap at nangyayari? Pero sila'y nakulong. Ano po, makimal, dahil mayroong nakaplano ang ating Diyos sa buhay sa lugar na iyon. Habang sila makimahal ay nakakulong, si Pablo napakahirap magdamag. Bagkus yung iba, di ba, may isa kapag may nakulong, magimal, naging emotional, magimal, maraming sinisisi, bakit nangyari sa buhay namin ito? So, wala pong sinisi ang dalawang ito.
kundi sila'y lumuhod habang sila'y nakakulong, na doon sila nakapraise or sila mahal sa trials na yun, nakipag-ugnaya sila hanggang maghating gabi, sila'y nagpupuri, umaawit sa ating mahal na Panginoon. At ang sabi ron, habang nagpupuri, pinakikinggan po sila ng mga kasamang nakabilanggo. Nakikinig lang. Hindi sila sinasaway, hindi sila sinisita, mahal sa panahong yon. Habang umaawit ang dalawa. At ang sabi, mahal ng guard, nagulat siya. Lumindol sa pamamagitan ng pagpupuri. Kaya yung pagpupuri sa Diyos, ito'y power. Amen. Power of praise, kapangyarihan. Kaya niyang guhuin ang lahat ng mga bagay na problema na nagaganap at nangyayari sa buhay ng Kristiyano. Okay, nakakulong ka na, may problema ka pa, mahirap yon. Pero hindi sila nawala ng pag-asa. Nung lumindol, mahal nag-crack yung pintuan, mga kapatid ng bilangguan, malayang naglakad yung dalawa. At yung guard pa ay nakatulog. At nung makita niya, wala na yung dalawa, bukas, bumalik yung dalawa, huwag ka matakot. Ano ang sabi ng guard? And brought them out, and sir, what must I to do? Be saved. And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thy house. Sabi ni Paul, maniwala kayo, manampalataya kayo sa Diyos ko. Hindi lang ikaw maligtas, pati pamilya mo maligtas. Kung paano nabuksan ng anghel sa pamamagitan ng pagpupuri ang bilangguang ito, yung sa yung buhay, maliligtas ka, huwag kang matakot. Ito'y pamamaraan ng Diyos. Dumating sa lugar na ito ang kaligtasan. So ibig sabihin doon, mahal, ay ginagawa po natin, mahal, yung mabuting bagay. Gaya nila Joshua, hindi sila sumirinder, hindi sila natakot, mga kapatid, mga babae, mga kalalakihan, mga kapatid natin, mahal sa pananampalataya sa panahong yun. Nagkaisa sila, lumuhod sila, sabay-sabay, sumigaw ng papuri sa Diyos. Nalusaw ang Jericho, naguho ang pader, nakapasok sila. Kaya yung mga Emirates, mahal, madaya nila. Yan po ang buhay ng araw. Makuha, mahal, nakikipag-away sila. Pero hindi away ng tabak, kundi sa pamamagitan ng pagpupuri sa Diyos. Kaya nandiyan na po yung spiritual battle na mga mananampalataya. At sa ating panahong ito, ginagawa natin, mga mahal, ito. Mga mahal, kung may misan, nagbibigay sa atin ng hadlang doubt, huwag mong pagbigyan yan, gawa ng kaawayan, para hindi ka magpatuloy na maglingkod sa gawain ng Diyos. Ginagawa niyan discourage sa ating buhay. How to praise the Lord. Habang tayo nagpupuri sa Kanya, with understanding, unawain mo yung mga kinakanta natin. Di ba? Mga mahal, yan po yung sinasabi, mga minmahal, how to praise the Lord with understanding. Unawain mo yung mga bagay na ginagawa, yung kinakanta natin by lyrics. Mga mahal, doon pa lang, mga mahal, sa iyong mga mata, madarama mo, mga mahal, yung pagpatak ng iyong luha hanggang mapuspos ka ng banal na Espiritu ng Diyos sa iyong puso. Mga mahal, sisigaw ka ng papuri sa ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Sabi nga doon sa Indian, mga mahal, bawal ang praise the Lord. Bawal sumambit ng praise the Lord. Kaya sabi doon sa dalawang Kristiyano, huwag ka lang sisigaw ng praise the Lord. Dahil lamig na lamig sila. Sabi niya, huwag ka lang magsasabi ng praise the Lord. Bawal dito yan. Kaya, mga mahal, bibigyan kita ng kumot para hindi ka lamagin. Huwag ka lang sisigaw ng praise the Lord. Sabi ng Kristiyano, may kumot o wala. Praise the Lord! Purihin ang Diyos. Huwag na ninyo akong bigyan ng kumot. Magpupuri ako sa Diyos. Everybody say amen. How to praise the Lord. Tayo po ba nararanasan natin na nagpupuri ka minsan na mayroon kang sama ng loob, nagsasamba ka, may galit ka, nakikipag-ugnayan sa mga Panginoon, hindi ka marunong magpatawad, napakahirap. Baka umiiyak ka doon sa sama ng loob. Hindi ka man mapuspos doon, ibang puspos yun. Pero kapag umiyak ka, dahil inibig mo,
mahal na mahal mo ang iyong ginagawa sa paglilingkod sa Diyos. Madama mo, inuunawa mo. Kaya ganina nang inawit ng ating beloved Pioneer Square, gaano man kalayo ng langit. Amen? Gaano man kalayo, patuloy tayong magsasamba. Patuloy tayong aawit sa Diyos. Praise God. Hallelujah. Sabi ng Psalms 47 verse 7, Praise the Lord in the book of Psalms, chapter 47, verse 7. For God is the King of all the earth. Sing ye praises with understanding. Ito po sa wikang Tagalog. Sapagkat ang Diyos ay hari ng buong lupa, magsiawit kayo ng mga pagpuri na may pag-unawa. Amen. everybody say amen. English, Tagalog, Bisaya, di ba? Sa atin, mahal lahat ng mga songs, papuri, unawain po natin. Sa bawat lugar, sa bawat bansa, siya ang hari. Dito, mahal sa lugar, mga kapatid, ang mga bansa may mga Diyos yan eh. Amen. Ibig sabihin, alam nila na may lumikha ng langit at ng lupa. Praise God. Kaya ang sabi dito, for God is the King of all the earth. Sing ye praises with understanding. Iuunawain mo bilang pagsamba mo sa Diyos, yung hari na buong lupa, tayo nagsisiawit kayo na may papuri, na may pangunawa, inuunawa po natin ang bawat bagay. Kaya mga mahal, totoo yun. Noon pa man sa mga krusada, bago magkrusada, pinag-aayuno tayo, pinagpupuri tayo, bago lumakad, saan man tungo tayo magpupunta, lagi nating pinupuri ang dakilang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Bakit tayo, mga Iman Mason, hindi naman magagaling na singer, di ba? Mga Iman, tinawag tayong mga singer. Beloved Pioneer Choir, singer. Pero pakantahin mo isa-isa yan. Di ba? Kung titingnan natin, ang mga boses natin, baka wala pa sa 1/4 na maging singer talaga. Kung yun ang hahanapin naman ng Panginoon. Amen ba, mga brothers, tulog? Galit pa kayo. Everybody say amen. Praise the Lord. Kung tayo totally sa choir sa atin, hindi naman lahat may boses yan eh. Amen. Pakantahin kayo ni Brother Enjoy isa-isa. Di ba? Pero dahil hindi tao naglalagay sa atin eh. Ating binasa, appointed singer for the Lord. Tinalagan ng Diyos ang sa iglesia ang kanyang mga awit upang itaas ang kanyang pangalan, upang lumago at magtagumpay. Amen? Everybody say amen. Ganon. Hindi mahal ang mga kapatiran. Kanya-kanya, minsan mga baguhan tayo, nakaka-bless naman. For member, nakaputi. Mga tingin nila, kita mo sa Central Park noong 1980s, noong 37 Night Crusade. Mga kapatid, nakita yan. Lahat ng mga nakaputi na mga binabit pa in Square. Nakita po yan na mayroong pakpak ang kanilang mga likod. Ibig sabihin, anghel. Hindi tayo mga awit ng tao. Hindi sa tao ang binibigyan nating kaluguran. Praise God, ang Diyos ang nagtalaga sa iyo, kapatid. Kaya bawat Lord's Prayer pa lang, makimahal sa atin, makimahal na dama, makimahal mga member, makimahal nag-tremble na, nagpuspos na Lord's Prayer. Dahil inuunawa natin ano yung kahulugan, ano yung ating ginagawa, ano yung ating pagpupuri sa Kanya. Siya ay hari na mga hari. Unawain mo, pero subukan mong umawit na hindi mo inuunawa, para ka lang nagpapahanga sa tao. Amen ba? Ikaw mismo. Kaya minsan kapag may song sa isa, na doon yung banal na presensya, okay lang ulit-ulitin natin. Dahil na dyan, inuunawang lubos eh. Amen. Sabi, ba ano man po yun? Hindi man ako Bisaya, mang kanta nun. Pero kung concentrate ka, maunawaan mo rin yung mga himing na mga awitin. With all thy heart. Purihin mo ang Diyos ng buong puso mo, hindi half. Hindi nakatingin doon sa katabi. Yung kalahati. Half. Ayaw ng Diyos. Sabi ng Psalms 99 verse 1. Amen. Praise the Lord. From the book of Psalms chapter 9 verse 1. I will praise thee, O Lord, with my whole heart. Amen. I will show forth all thy marvelous work. Ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng aking buong puso.
aking ipakikilala ang lahat ng iyong kagilalas ng mga gawa. Amen, amen. Buong puso, sabi ni David, I will praise thee, O Lord. Say amen. With my whole heart, I will sing from all my marvelous work. Ako'y magpapasalamat sa iyo, Panginoon, aking buong puso. Aking kikilalanin ang lahat ng iyong kagilagilalas na mga gawa sa buhay natin, mga mahal. Hinango tayo mula sa kasalanan. Tinuruan tayong manalangin. Tinuruan tayong magsamba sa banal na gawain ng manapay. Tinuruan tayo ng kabanalan sa lahat ng ating pamumuhay. Pamumuhay Kristiyano. Sabi po ron, pangatlo, with the lips, ibuka mo ang iyong mga labi, ang iyong bibig. Amen. Kung magaling ka nung araw magmarites, gamitin mo ngayon ang pagkagaling mo sa marites sa pagpupuri sa Diyos. Di ba? Magaling ka makialam ng buhay ng iba. Magaling ka makipagmarites, di ba? Magaling ka magkwento ng buhay ng iba. Ngayon, binago ka na, gamitin mo yan. Amen. Sa pagpupuri sa Diyos. Praise the Lord. Hindi magaling lang magbuka yung bibig mo. Kapag may nakita tayong mga bagay-bagay na, sabi nga, naging over-righteous minsan kasi ibang mga Kristiyano. Amen. Lahat naman tayo may kahinaan. Lahat tayo hindi tayo matuwid. Isipin mo, ako lang matuwid, ikaw hindi. Maging mahal, tayo nagsisikap na maging matuwid sa harap ng Diyos. Ikaw, ako, tayo man, lahat man tayo may kapintasan, di ba? Sa spiritual duty, sa mga ginagawa natin, bagi sa ating may itsura, lahat tayo may kapintasan. Amen. Everybody say amen. Sabihin nyo, bakit yung nagpipreach, wala ng buhok? Di ba? Minsan, may mga bagay, may kapintasan tayo eh. Pero lahat ng kapurihan ito sa Diyos. Hindi yun ang kaibahan eh. Sa Kristiyano, pagpuri sa Diyos. With the lips, ibuka mo ang iyong bibig. Gamitin mo ngayon yan. Kaya kapag may singer, mangimal si Mama Darong araw, nung Chandelier Badero, nung kami sa Pampanga, Talipaw noon, mga first anniversary ng Talipaw, kasama ko yung mga choir members from Laguna, pinapractice lahat, ay si Mama Dar mismo andoon sa harap. Pinakanta isa-isa yung brother. Sabi ko, nakuha nyo ngayon, si Mama Dar mismo, anak, dito ka sa una. Sige, anak, kanta. Lost prayer pa lang. Hindi na alam yung lyrics. Sabi ni Mama, anak, di ba painis ka? Sige, magpasing ka muna mga ilang araw. Sa uluhin mo yung lost prayer. Di ba? Tapos bumanat ng chorus. Naggera na. Pero na doon pa rin yung love. Sabi nga ating Mama din, aayusin niya ng mahal ng Panginoon. Di ba sa atin, kaya mga iba dyan, hindi marunong kumanta, pero nung nagtaga, lagi nagpupuri sa Diyos, gumaling na, gumanda na ang boses. Kaya nung araw, kapag kumakanta tayo, parang binabatingaw-ngaw, di ba? Sakit sa tainga ang pakinggan. Pero ngayon, masakit pa man, may power na. Minsan matindi pa rin, pero tanggap natin dahil papuri sa Diyos. Di mo man pwedeng pintasan, di ba? Ay blessing tayo niyan. Pasalamatan natin ang Diyos dahil ikaw ay naging mga awit sa lahat ng problema. Sanlibutan nga, nag-aaliw-aliw sila, kantahan sila. Magiman, ang sabi raw, ang Pilipino, ang dabis ng ginagawa, para daw maaliw, magaling ka dapat sa singing. Awit lang. Ay, how much more tayo Kristiyano? Yung problema, ibigay natin sa Diyos, magpuri tayo sa Kanya, may kagalatan. Saan ka nakakitang nagpupuri, hindi bang binubuka yung labi? Di ba, gano'n? Ba, dalis ka dyan, nagpupuri ako kang istorbo. Minsan kapag hindi buka yung labi mo, parang pakiramdam ko, hindi ako nagpuri. Kaya sabi, ingay mo. Di ba? May mga Kristiyano kasi, na nakita tayo, mga mahal, doon sa unahan, hanggang simula, hanggang matapos, sumigaw na. Sabi kayo, buti naman, walang nakatulog. Kasi, overnight, sumigaw. Praise God. Siguro, yun yung kanyang kagalangan. Pero minsan, mga
Sabi yung with the lips, ibuka mo ang iyong bibig sa pagpupuri sa Kanya. Sabi ng Psalm 63, verse 3. Kaya po. Psalm chapter 63, verse 3. Because thy loving kindness is better than life, my lips shall praise thee. Amen. Mga awit kabanatang 63, katalata 3. Sapagkat ang iyong kagadang loob ay mainam kaysa buhay, pupurihin ka ng aking mga labi. Oh, di ba? Kapag nanggaling sa iyong labi, mangin mahal, lumabas sa iyong labi, galing sa iyong puso. Umpisa pa lang, papuri ka sa malaw, kahit nag-isa ka, damandama mo yung present. Damandama mo yung presensya ng malaw. Because thy loving kindness is better than life, my lips shall praise thee. Sapagkat ang iyong loob, sabi ron, ay mainam na buhay, pupurihin ka ng aking labi. Kaya natural lang na tayo kapag nagpupuri, mga mahal, meron nga ako katabi kahit di yung lyrics niya. Ginawa na mga mahal yung istansa, ginawang chorus. Di ba? Pero doon katabi mo pa rin, nagpupuri sa Diyos. Mga mahal, bisa pikit ka na lang. Dahil pagpupuri sa mahal na Panginoon, kita mo naman, gabi, puspos na puspos. Pero yung awit niya, mga mahal. Pero nadyan yung nadyan yung power ng ating mahal na Panginoon. Kasi binubuka niya, maganda nga, mahal tayo. Hindi na ang ating boses. Tamad naman tayo sumigaw o ibukan natin ng malakas ang ating mga labi sa papuri sa Diyos. Mahal, symbols, mahal to, na ang mga problema hindi yan magtagumpay na dumarating sa buhay ng mga mananampalataya. Ibuka mo, mahal, ang lahat ng iyong pagpupuri sa Kanya. Iyong bibig, sabi ng Psalm 51 verse 15. O Lord, open thou my lips. Hallelujah, praise the Lord. From the book of Psalms, chapter 51, verse 15. O Lord, thou open my lips, and my mouth shall show forth thy praise. O Panginoon, bukin mo ang aking mga labi, at ang aking bibig ay magsasaysay ng iyong kapurihan. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord, mga kapatid. Ibuka mo, mahal ang iyong mga labi. Mahal, ito po ay maganda ating binibigyan. Kaya po tayo umaawit, mahal, lalo na sa mga baguhan. Ito po ay isa, kung kayo po may problema, hindi niyan po alam. Ngayon may pinagpala na tayo. Bakit? May mga monitor na. Nakakasunod na ang iba nating baguhan. Nakakasunod na mga kapatira sa karadong araw, wala kaming monitor. Amen. Wala ding cellphone. Mahal, ang umaawit ng halos yung leader. Mahal, pero nadyan ang presensya ng ating dakilang Diyos, ng ating mahal na Panginoon. Kaya mahal, binubuka, ginalawalhati natin ang Diyos ng ating mga labi, bibig, na tayo po ay nagsasaysay ng kanyang kaluwalhatian, ng kanyang kapurihan. With continually. Walang katapusan. Sabi na iba, hanggang kailan? Sabi ng ating pamilya, hanggang kailan kayo magtutuloy-tuloy sa ginagawa nyo yan? Sabi ng Biblia, walang katapusan. Tuloy-tuloy na gagawin ito ng Kristiyano. Hanggang sa nalalapit na pagbabalik ng Panginoon, ay patuloy tayong magpupuri sa Kanya. Psalms 71, verse 6. Amen. Praise the Lord. From the book of Psalms chapter 71, verse 6. By thee have I been holden up from the womb. Thou art he that took me out of my mother's bowels. Amen. My praise shall be continually of thee. Sa Tagalog, sa pamamagitan mo ay naalalayan ako mula sa bahay bata. Ikaw ang kumuha sa akin sa tiyan ng aking ina. Yes. Ang pagpupuri ko'y magiging laging sa iyo. Amen. Di ba? Amen. Tapos ngayon, tamaran mo ang pagpupuri, iniangat ka na, pinagpala ka na ng malang Panginoon, mga kapatid. Nakita natin sa ibang mga Kristiyano. Nung panahon, mga mahal, walang-wala tayo. Sabi ng ating parents in the Lord, lagi kayong dumalaw, lagi kayong magpuri. Ngayon, sinunod natin, iniangat na tayo ng malaway, pinagpala tayo ng Diyos. Ngayon, narito ka na sa ibabaw, narito na tayo, may mal sa kanan. Narito na yung blessing, narito na yung pagpapala. Mga kapatid, sabi noon, mga mahal, sa pamamagitan mo, iaalalayan mo ako sa bahay bata, ikaw ay nagmula sa aking tiyan at aking ina. Magpupuri ako, maging laging sa iyo. Amen? Praise shall be continually of thee. Maging mahal, gagawin po natin. Sabi po rito, tuloy-tuloy na po tayo,
and to the end of your life. But you say amen? Hanggang matapos ang buhay mo. Hindi ka dapat huminto sa pagpapagamit sa Diyos. Hindi ka dapat huminto sa paglilingkod sa Diyos. Kaya, mga mahal, by Sunday, alalahanin natin ang karawan ng ating beloved Mama Dear. Amen? Kanilang buhay itinalaga, inilaan para sa atin. Kaya sabi, mga mahal, and the end of your life, hanggang sa huli ng iyong buhay, ako'y sambahin mo, ako'y purihin mo. Tayo malalakas pa, mga kabataan pa iba. Sa buhay ng ating beloved praise in the Lord, ang lakas nila inilaan sa atin. Inilaan sa mga kapatiran, mga mahal, tayo ang naging bunga ng kanilang pagpapagal. Tapos ngayon, tamarin tayo na gamitin ng Diyos, tamarin tayo magpuri. Na dyan, nagpuri ka, mga mahal, may blessing. Nung araw ang Kristiyano, mga mahal, nagpupuri, walang breaking, wala lahat, mga mahal, pero masisipag, naglilingkod sa Diyos. Nung panahon, mga mahal, nung kami mga baguhan pa, fasting ka, gusto mong mag-break, wala ka mag-break. Gusto mong pumunta ron, hindi ka makapunta, mga mahal. Diyan ka lang ang pinakamahaba ng buhay, yung magmananangin at magpuri sa ating dakilang Diyos na buhay. Everybody say amen. Kaya, hanggang matapos ang buhay mo sa mundong ito, huwag kang hihinto sa pagsamba. Kung may mga Kristiyanong hindi nagpapahalaga, nahinto sila dahil tinignan nila yung trials. Mga mahal, ang buhay natin sa mundo ito maiksi lang. Ang buhay ng tao kahit anong kalagayan ng Kristiyano maiksi lang, mga mahal. Ang ating magagawa sa Panginoon para tayo magtagumpay, purihin natin siya hanggang tayo malakas. Sambahin natin siya, mga mahal. Sabi ng Psalms 104, verse 33. Kindly po. Praise the Lord. In the book of Psalms, chapter 104, verses 33 to 35. I will sing unto the Lord as long as I live. Yes. I will sing praise to my God while I have my being. My meditation of him shall be sweet. I will be glad in the Lord. Let the sinners be consumed out of the earth, and let the wicked be no more. Bless thou the Lord, O my soul. Praise ye the Lord. Dito po sa wikang Tagalog, aawit ako sa Panginoon habang ako'y nabubuhay. Yes, hallelujah. Ako'y aawit ng pagpuri sa aking Diyos, samantalang mayroon akong kabuhayan. Matamisin nawa niya ang aking pagbubulay, ako'y magagalak sa Panginoon. Malipol nawa ang mga makasalanan sa lupa, at mawala nawa ang masama. Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko. Purihin ninyo ang Panginoon. Amen. Everybody say amen. Ang sarap ng verse na ito. Lagi po niyang buli-bali sa mga nag-i-MC natin. Encourage natin, mga kapatira natin. Open your mouth to praise the Lord. Ito'y ginagawa natin, hakbangin, para ibaba ng mga Panginoon ang kanyang banal na presensya. I will sing unto the Lord all long as alive. I will sing praise to my God while I have my being. Siya ay pupurihin natin ng mahabang buhay. Aawitin natin magpupuri sa ating Diyos samantalang mayroon akong kabuhayan. Mahabang buhay ng life. Mga mahal, narito tayo. Ating lakas ibinigay natin sa Diyos na may kagalakan, na may kalakasan sa ating mahal na Panginoon. Ating beloved Mama derong araw, nung kami ay inaalalayan, nung mga baguhan pa, hindi kami kamag-anak. Hindi ka kilala. Pag sa pastoral, nakita ka nagpupuri. Maging mahal, minsan bigyan ka ng damit. Doon, noong first time, 1984, doon, maging mahal, habang nagpupuri kami, ilan, makita mo, malpastor kasama natin. Maging mahal, mga unang mga manggagawa. Sarap, maging mahal. Yung pastoral noon, maging mahal, mamimiss natin. Kaya hanggang ngayon, kapag nagtutungo kami ron, maging mahal, at napabalikan namin yung mga nakaraan, doon pa lang, mga mahal, sabi namin, dito kami hinubog, dito kami nakakinig, dito kami pinagpala sa gawain ito. Kaya, grabing mga mahal, yung powerhouse natin, yung kalagayan natin ng Potter House,
Kaya hindi binabago dahil nadyan yung design, nadyan yung espiritu ng malapay na doon nagsimula, doon binuhos ang Diyos ang kanyang banal na presensya. Kapag nagpupuri ng araw, worker, mga mahal, talagang yung taas ng alikabok, umaasbok, mga mahal, pero hindi inaantala yan, pawisan, mga mahal, post, mga mahal, kaya't nagtagumpay at patuloy lumago ang gawain ng mahal na Diyos. Yung problema, hindi na naig, yung kahirapan, hindi na naig. Amen. Yung nakaranas sa mahabang panalangin pagpupuri, mga mahal, handa nilang ibigay yung kanilang sarili, yung kanilang buhay sa ating Diyos. More and more. Praise the Lord. Dagdagan mo pa, huwag mong bawasan, kapatid. Sabi po ng Psalms 119:33-35. Dagdagan mo, huwag mong pabawas. Ang paglilingkod natin sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Kaya sa buhay natin, ngayon, nasa panahon na po tayo ng blessing. Nasa panahon na po tayo ng pinagpala ng malapay ng maraming mga mananampalataya. Nakakaupa na tayo ng bawat lugar, ng bawat venue kahit mahal, sinusold ng ating mahal na Panginoon. Dahil nagkakaisa ang Kristiyanong ginagamit sa gawain ng Diyos. Yung pader ng Jericho, yung nagbibigay hadlang, hindi siya makahadlang dahil nagkakaisa ang Kristiyano. Magi sa lugar na ito ng Dubai, UAE, nagkaisa tayo na layunin para sa gawain ng Diyos. Ipagkakalob na malapay nung para sa iba'y imposible. Ang Diyos, King of Kings, siya ang hari, siya ang Diyos nating pinaglilingkuran, Diyos ni Joshua, amen. Diyos na makapangyarihan, Diyos nating tinataas. More and more, praise the Lord. Amen. Dagdagan mo, huwag mo mababawasan. Sabi ng Psalms 119 verse 33 up to 35. Asan na? Praise the Lord, hallelujah. From the book of Psalms, chapter 119, verses 33 to 35. Teach me, O Lord, the way of thy statutes, Amen. and I shall keep it unto the end. Give me understanding, and I shall keep thy law. Yea, I shall observe it with my whole heart. Amen. Make me to go in the path of thy commandments, for therein do I delight. Yes. Sa Tagalog, ituro mo sa akin, O Panginoon, ang daan ng iyong palatuntunan Yes, at hallelujah. aking iingatan hanggang sa wakas. Yes. Bigyan mo ako ng pagkaunawa at aking iingatan ng iyong kautusan. Yes. Oo, aking susundin ng aking buong puso. Payaunin mo ako sa landas ng iyong mga utos sapagkat siya kong kinaaliwan. But say amen. Sinong masaya na naglilingkod sa Diyos araw-araw? Yan ang totoong Kristiyano. Make me to go in the path of my commandments, for therein do I delight. Payaunin mo ako sa landas ng iyong mga utos, sapagkat sa iyo kong inaaliw. Sa buhay natin, bigyan mo ako ng pagkaunawa. Huwag natin, mga mahal, isipin, mga mahal, na yung problema ang maging dahilan para tumigil ka na maglingkod sa Diyos. Amen. Sa mundong ito, walang tagumpay. Hindi pa tayo tagumpay. Nakikibaka pa tayo. Kung malalamig ka, titigil ka. Anong mapapala natin sa mundong ito? Mamatay ka makasalanan, mamatay ka na backside, wala sa Diyos. Mapahamak ang buhay mo. Dito kunin ka man naman ng Panginoon na mainit naglilingkod sa Diyos. Ang langit totoo, nakalaan para sa mga Kristiyano. Kaya unawain natin, may man and keep my law, ye and also that with my whole heart. Buo, mahal, susundin natin ang salita ng Panginoon araw-araw. Sabi ng Corinthians, 2 Corinthians 30 verse 21, araw-araw, pupurihin mo ang Diyos. Hallelujah, praise the Lord. From the second book of Chronicles, chapter 30, verse 21. And the children of Israel that were present at Jerusalem kept the feast of unleavened bread 7 days with great gladness. And the Levites and the priests praised the Lord day by day, singing with loud instruments unto the Lord. Sa Tagalog. At ang mga anak ni Israel na nakaharap sa Jerusalem ay nagdiwang ng kapistahan ng tinapay
na walang lebedura na 7 araw, na may malaking kasayahan. At ang mga Levita at ang mga saserdote ay nagsipuri araw-araw sa Panginoon na nagsisiawit na may matunog na panugtog sa Panginoon. Amen. Everybody say amen. Ang lahat ng mga bagay, yung tinapay na walang libadura. Kaya dito, hanggang ngayon, narito. Di ba? Amen. Kainin ito ng mga Kristiyano sa Israel. Kaya yan ang kainin nyo. Amen. Huwag puro magic syrup. Para humaba yung buhay natin. Sabi ng ating malampay noon, ang anak ni Israel nakaharap sa Jerusalem. The history of Jerusalem, mga mahal, diyan gumawa ng maraming himala sa pamamagitan ng pagpupuri ng mga Kristiyano. Ay nagdiwang na kapistahan ng tinapay na walang libadura. 7 araw na may malaking kasayahan ang mga Levita. Ino po yung Levita? Mga worker po yun. Kasayahan, hindi sanlibutan kasayahan. Kasayahan, nagpupuri sa Diyos kasama ng mga member ng mga kapatiran. Amen? Mga saserdote, nagpupuri araw-araw sa Panginoon. Nagsisiawit. Kaya walang church na makita ngayon. Mga mahal, na nagpupuri in every day, kundi ang Jesus Miracle Crusade. Everybody say amen. My beloved brother and sister, masarap po ang Word of God, pero napabilis po ng ating oras. My beloved webcast viewers, my beloved brethren, GMCIM, UAE, Dubai, Abu Dhabi, Fujairah, awitan po natin naman ng Panginoon. Beloved Tarpol, sa ulo niyo po ito, huwag natin pagpalit. Panginoon mahal, sabi ng Biblia, more and more, praise the Lord. Dagdagan mo, huwag mong bawasan. Huwag ka malamig. To end of your life, matapos man ang buhay mo, patuloy kang gagamitin ng Diyos sa kanyang banal na gawain. Hallelujah. Glory to God. Arama, ako'y nag-isa, ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan. Hallelujah. Ako'y naluluha sa aking kagalakan. Pagkat ngayon nagulay ko na ang pangako mo. Dahan-dahan lang. Na walang hanggan. Dahan-dahan pa naman. Hallelujah. Siya pa. Lagi ko nadarama. Kahit nag-iisa ka, nandiyan naman ang Panginoon sa buhay natin. Yes, hallelujah. Hindi kita ipagpapalik. Hallelujah. 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 Sa buhay kahit may pagsubok, patuloy tayo, unahin natin siya. Kailan may hindi magbabago? sa aking kagalakan, pagkat ngayon naglay ko na
pangako mo, buhay na walang hanggan. Hallelujah! Hindi kita ipagpapalit. Revival, Lord! Come on, the Spirit of the Lord God! Hallelujah! Hindi kita ipagpapalit. Oh, Panginoon, Pagkatagilan iyong katawan sa habang panahon. Manginmahal, bago po namin ituloy, sa awit nito gawin natin panalangin, gaya ni David ito. Panginoon, sabi niya, hindi kita ipagpapalit. Ano mang magisagabal sa buhay natin, hindi natin ipagpapalit habang panahon, habang may buhay. Tuloy, pinapit singer, awit tayo, hallelujah. Ipagpapalit Taas po natin ang ating kamay sa Diyos. o Panginoon, langit ko huwag nang magbago. Ang pagsunod ko sa iyo, di kita ipagpapalit. O Panginoon, magkatagilan ang iyong katawan sa habang panahon. Bridge. Dumating man ang pagsubok sa buhay ko. Pagmasdan ko ang pangako mo. Yes, hallelujah! Yes, amen! Hallelujah! Jesus. Singing hallelujah, purihin natin ang Diyos sa ginawa. Hallelujah. God bless you, Benhamid singer. Hallelujah. Mga mahal mga kapatid, sa umaga ito, sa gabing ito, tayo po'y narito, mag-aisa po tayong dumalangin sa ating dakilang Diyos. Bagi sa mga webcast viewers namin, mga mahal na makapatiran saan man pong sulok ng bansa, ng mundo, magindihan po sa dako ng Abu Dhabi, sa dako ng Pugyera, mga kapatid, ipanalangin natin. The power, may unity, yay napakahalaga. Tayo nagkakaisa sa lugar na ito, sa bansang ito, upang itaas natin ang ating mahal na Panginoon. Ipahayag natin. Tayo may kanya-kanyang tungkulin. Habang may lakas hanggat may buhay. Sabi ng ating inawit, hindi kita ipagpapalit. Ano man ang dumating sa buhay ko, hindi kita. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Mahal, mag-pray na po tayo. Dakila naming Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon. Sa umagang ito, sa gabing ito, sa unang dalangin po ng aming darling beloved noble pastor,
ang iyong aling propeta, malapay sa aming panahon. Dalangin po namin, Panginoon, kami po nagsusumamo sa iyo. Ano man po, Panginoon, ang mga prayer request ang aming mga minamahal makapatiran, magi sa lugar na ito, magi sa aming pumamig at viewers, diyan po sa dako ng Abu Dhabi, sa dako ng Puchera, mga Panginoon, magi ang bansang Pilipinas namin. Patuloy mo ingatan sa mga dumarating na mga bagyo, mga kalamitis, mga mahal sa buhay, mga kababayan namin, Panginoon. Patuloy mong pagpalain. Maging sa lugar na ito ng Dubai. Patuloy mo, Panginoon, alam namin na dyan ang pagpapalago mo sa iyong gawain. Patuloy naman kami magkasa sa iyong gawain, Panginoon. Patuloy mong kahabagan lahat ng aming mga kapatid sa lugar na ito, Panginoon. Sa ibayong dagat, sa bawat lugar, mga problema at kahirapan. Alisin mo po sa kanilang puso at isipan mga pangkapanupaypay. Sa iyong pangalan we pray in Jesus' name. Hallelujah. Bilang po ito, kontak, kaliwang kamay sa parte na inyong sakit, karamdaman, isipin nyo mga pastor, nagdihans, galing po tayo sa ating banal na gawain, di mo yung karamdaman, hallelujah, sa unat dalangin ng mga pastor, Evangelist Will Israel Almeida, and beloved children, sinasuin namin lahat ng uri, karamdaman, doubt, cast out, in the name of Jesus, in the name of Jesus, cast out, be here right now, doubt, problem be solved, material problem, cast out, carnality, cast out, in the name of Jesus, yung karamdaman, sakit sa puso, high blood, cast out, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Sabi mo natin, hallelujah. Mangin mahal, dahil po tumayo, praise God. 3 times Sham, hallelujah. Praise God. Sabi na Revelation 19:1, we glory, we honor unto the Lord God 3 times. Sabi, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. God bless you all. Beloved brethren, mangin mahal sa lugar na ito. Panalangin po natin, mangin mahal, magi ang Pilipinas na sinasalanta ng bagyo. May parating na naman bagyo itong Dindo yata. Mangin mahal, nadamay pa yung pangalan ni Brother Dindo doon. Mangin mahal, darating daw doon at may dala na mas malakas pa sa bagyo. Ay pag-pray natin na hindi maapektuhan. Amen. Lalo na po ating preparasyon sa ating mga gawain sa ating bansang Pilipinas. Praise God. Talagang yan po isa pinagpipray natin. God bless you all, mga mahal. Narito po ang ating beloved Brother Noel Makutay sa kanya pong announcement po. God bless you all, beloved brother. Amen. Praise the Lord. God bless you po to our beloved ordained preacher, to our beloved brother Abo and Merrily. Amen. Praise the Lord for delivering with the word of God. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus, for once more. Amen. Praise the Lord. We felt the sweet Holy Spirit of our Lord